Akala ni lalaki walang habol si si babae sa kasi hindi pa naman kasal, di ba? Wala naman talagang habol kasi syota lang eh. Ano magagawa nun? Wala pa kayong papeles na nagsasabi na kayo married, mga ganyan. Yun ang akala ni kabayan dito. Ang nangyari, isinumbong siya. Yun. Today is Sunday. Grabe yung gap ng mga videos ko ngayon, ang tatagal. Parang every 2 days, 3 days. Ito dati araw-araw tamad Hindi, nagpo-focus tayo sa aking Facebook. Malaki kitaan natin sa Facebook ngayon, kaya dun muna tayo focus. Bumubusina na yung nasa harapan ko Nandito ako sa car wash Ayaw kasi lumapit dun para bumukas Ayaw mag-move forward nito para bumukas yung pintuan Busina ng busina yung nasa likod A few moments later. Diba? Tapos kagad yung car wash. Mabilis lang. Yun ang technique pala kung gusto mo makatipid sa car wash weekly. Kasi, di ba nung huling car wash ko parang 6 months ago yata. Kaya sobrang dumi ng sasakyan ko ngayon, 1 linggo lang. Inabot yun ang ginastos ko ngayon 4 lang. Inisprayan ko lang kasi dali lang naman matanggal ng dumi, di ba? Hindi malinis na uli siya. Kanina may merong dalawang napaka-shady na lalaki dun sa may gilid ng car wash, tumatalon-talon pa ng ewan, tapos humihiga sa sa kalsada, mga anap, yung mga local dito. Sabi ko, na itong mga to. Talagang nasa gilid na gilid pa namin. Mamaya bigla na lang umano sa akin Hindi naman sila ng gulo. Bigla lang nagtakbuhan, putaragis na yun. Pero, kaya ako nag-video ngayon, sasabay ko na sana sa pagtambay doon, di ba ang haba ng pila ko? Pusang alaw, tinamad magkabit ng camera. Kaya ngayon lang tayo mag-video. Meron tayong, marites na naman to. Marites na naman talaga to. Isang malaking kumpanya rito sa Manitoba. Hindi Brandon hindi lang Brandon kasi pagka Brandon, alam nyo na, malaking kumpanya Yun lang babagsakan Napauwi si kabayan dahil nalaman na bisto ng kanyang kumpanya na puro peke yung kanyang mga papel, yung mga pinadala niya ng mga training, yung mga basta lahat ng binigay niya na requirements para sa kumpanya na yon, nalaman ni company, mga peke. Ang tanong, paano nalaman ni company na peke yung kanyang mga requirements? Eto na talaga. Merong nag-tip sa kanya. Itinawag mismo sa HR ng kanilang kumpanya. PR application yung ina-applyan niya. Itinip sa HR ng kanyang kumpanya na peke lahat ng kanyang mga requirements. At alam nyo ba kung sino yung nag-tip? Ito yung nakakatawa kung sino yung nag-tip. Yung kanyang syota sa Pilipinas. Single pa lang kasi, single. Parang pa lang, may ikakasal pa lang. Alam niyo naman, di ba, pag mga ganyan, mga single, siyempre, siguro, hindi natin alam kung ano yung dahilan, kung bakit si babae, nagsumbong sa HR. Siguro, nagkaroon sila ng problema, nagkahiwalayan, kasi, sa totoo lang, mga tropa, pagka nandito na sa ibang bansa, yung isang lalaki, single pa man yan o may asawa, Diyos ko po, maraming tukso, hindi lang sa mga mga gastusin, mga utang, mga bili ng kung ano-ano, hindi, mas masama pa sa mga ganyan, tukso ng init ng katawan. Shit! Yung lalaki pala dito nalaman ng kanyang syota sa Pilipinas na merong babae rito. Yun na. Ayan na talaga. Diyos ko po. Napakainit. Mainit-init na balita to. Mainit-init na chismis. Marami na raw sa babae sa Pilipinas na yun, yung rito, ng bababae rito, ganyan. Napunta sa hiwalayan. Akala ni lalaki walang habol si babae sa kasi hindi pa naman kasal, di ba? Natural yun Wala naman talagang habol kasi syota lang Ano magagawa nun? Wala pa kayong papeles na nagsasabi na kayo talagang legally married, mga ganyan. Yun ang akala ni kabayan dito. Ang nangyari, isinumbong siya.
Kasi kaya rin malakas ang katibayan ni babae na peke yung mga kanyang dokumento sa Pilipinas na ipinasa rito. Ang gumagawa ng papeles niya si babae mismo. Kumbaga katuwang niya na tumutulong sa pag-aasikaso ng mga papeles, mga requirements, ganyan. Kaya lahat ng kinuha ni lalaki ng mga papeles, kabisado ni babae, di ba? Yun ang masama. Papagastan tayo. Tayo natin punuin. Di ibinisto ni girlfriend yung kanyang boyfriend dito na meron kayong empleyado dyan na ang mga pinasa niya ng mga dokumento, puro mga peke, galing lang sa ganito, binayaran lang, hindi totoo yung mga requirements niya. Ayun, nagkaroon ng investigation at napatunayan ni kumpanya. Kasi yung kumpanya na yun, marami na talagang mga Pilipino dun. Kumbaga alam na yung mga pasikot-sikot ng mga galawan ng mga Pilipino dun. Hindi na mga Pilipino, galawan ng mga empleyado. Yun, napatunayan na peke. Hindi lang siya tinuloy na sa pag-apply ng kanyang application. Ang nangyari, pinauwi pa siya at ang ginawa, mukhang ibaban daw sa pagpasok rito sa Canada ulit. Yung usually mga ban na ganyan, nasa 5 years ganyan. Kasi misrepresentation ang tawag diyan. Yung mga pinasa mong dokumento hindi tama, hindi totoo. Kaya yun yung sinasabi ko na kaya ako laging sa channel ko na to, hindi ako nagpo-promote ng mga yung mga nagbabayad lang, yung mga tawag nila mga certificate lang ganyan. Kasi mahirap kapag ka nahuli ka kahit PR ka. Kunyari ikaw na background check na kahit permanent resident ka na background check ni Canada na ikaw meron pinasang fraudulent, meron kang ipinasang hindi totoo, hahabulin ka ni Canada. Mahirap nun. Akala mo okay na yung buhay mo rito sa Canada, tapos biglang ganyan ang mangyayari. Paano kung nandito na yung pamilya mo, nandito na yung akala mo buhay na buhay ka na rito, tapos biglang ganyan. Hirap yan. Yun lang ang sinasabi ko, mga kabayan, mga tropa. Huwag nang magloloko. Nakapunta ka na nga dito sa magandang lugar, sisirain mo pa ang iyong kinabukasan. Isipin mo, na siya, nasa pathway na siya ng pagiging PR. Kasi yung kumpanya na yon, magaling siya. Sa sobrang tagal niya ng kumukuha ng mga Pilipino sa bansa natin, trusted na siya ni Canada. Kaya yung proseso, alam na nila yung pasikot-sikot, madali silang makapa-PR ng mga kabayan natin. So yun ang yun ang ating lesson for the day. Huwag tayong illegal at huwag nang gumawa ng masama sa ating kapartner, no? Maging tapat tulad ni Brandon Boy, mabait. Kung may bangkulan dito, binuhat ko na kasi alam niyo di ba? Sila yung katuwang nyo sa buhay, tapos sila tumulong sila sa pagpunta nyo rito sa Canada tapos biglang sisirain nyo ng ganyan, yeah? Pero hindi naman natin yung ating kabayan, single kaya lang, yun nga, mali yung terms ng kanyang pagsasabi or pakikipaghiwalay sa kanyang girlfriend, yeah? Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay, no? Lahat ng iyong gawin mayroong consequence. Kaya may karma, ang tawag, karma. Pero yun lang, nagpagasolina lang ako, nag-car wash, ngayon pauwi na ako at i-edit ko tong video na to. Sige na, malapit na rin ako dito sa bahay. Like, share, subscribe, yung mga ganun, alam nyo na yun. Sige na, paalam.